Okay, ayan. Wait lang. So, ayan, hello mga kasari, good afternoon. Maulan na hapon, medyo maulan dito. Ngayon sa amin, medyo makulimlim, umaambon, tapos umihinto na naman. Tapos ngayon, umulan na naman. Parang uso na naman yung sipon at saka ubo ngayon. Okay, so ayan, good afternoon sa inyong lahat mga kasari and mga katendera. Welcome ulit dito sa ating YouTube channel. At welcome na din dito sa ating sari-sari store. Okay, so pag-usapan natin ating mga resibo. Ayan, dahil, ayan, ang haba ng resibo natin ngayon. No? Sobrang haba, at saka 2 page. Ayan, no? So, gaano nga ba kahalaga ang resibo? Okay, so balik tayo, may bumili. Sabi, pabili ng kernel corn. All kernel corn. Ay, nako. Nabulol yung bumibili. Hindi niya masabi na whole kernel. Ganyan. So, ito yung ito yung pag-usapan natin. Itong resibo na to. Kaya pinapakita ko yung resibo ko ngayon. At nakapamili ako ngayon. Gamit ako ngayon dahil dinamihan ko na naman. Nakapag-display na ako. Sige. Ayan. So, ito nabuksan ko na nakapag-display na ako kanina. Ayan. Masikip dito. Wala na akong madaanan. Ayan, kasi ito meron pa, 3 barrios. Kasi andun yung isa, ito pa hindi ko pa nabuksan, ito pa lang. Tapos naisip ko muna mag-vlog. Sabi ko, makapag-vlog nga ako habang ako ay habang ako ay mag-display, mag-unbox. Okay, wait, may nakita ko dito. Ito bago palang candy. Ayan, may bagong candy. Okay, so good. Chewy candy. Ay, may bago na naman. Hindi ko alam kung magkano. Ngayon lang ito binigay sa akin. Kasi wala naman akong lista na ganito, pero binigyan ako. Pero okay na rin yun kasi bagong candy. Ito mahaba yung resibo ko. Ayan, mahaba ng resibo. Ay, nasa 50k. Ay, nasa 47 yata ito lahat. Mayroon pa yung mga kasama madami. Andun pa sa labas mga noodles, pansit canton, asukal, kasama sa mantika. Tapos, harina. Tsaka, tsaka pala mga kasari, yung mantika natin ay nag-increase na naman. Ngayon, dati kasi 1,630 yung bili ko ng mantika. Tapos ngayon nakita ko 1,680 na siya yung mantika. So ngayon lang nag-increase na naman ang mantika. Hanggang January siguro pataas ang mantika. Baka magmahal pa yan. Kung madami tayong pera, maganda sana mag-stock na. Pero kung wala tayong pera, wala tayong mag-stock. Diba? Okay, so ayan, may bumili ng galas balik tayo rito. So, sa inyo mga kasari, gaano kahalaga sa inyo yung mga resibo? Gaano ka-importante sa ating mga tendera, sa ating may mga sari-sari store, sa ating may mga tindahan ang resibo? Ayan. So, ito yung pag-usapan natin ngayon. Gaano nga ba ka-importante sa atin ang mga resibo? Para sa akin, importante ang mga resibo kasi, alam nyo yun, mga kasari, halimbawa ngayon, yung mantika is tumaas, 1,680 na, samantalang dati is 1,650. Tapos ngayon, bigla siyang tumaas. Kung wala tayong resibo tulad nito, paano natin malalaman kung tumaas na yung mga presyo ng mga pinamili? At isa pa, importante yung resibo sa atin kasi minsan kulang yung binibigay ng ating mga supplier. Diba? Kulang yung stock na binibigay nila sa atin. Ilang beses na rin naman nangyari sa akin ang ganon. Kaya importante yung resibo natin. Kaya dapat lagi tayo may resibo. Tuwing bibili tayo at huwag natin itatapon yung resibo. At i-check natin yung mga resibo natin para hindi tayo malugi. Kasi pag wala tayong resibo, pag hindi natin na-check yung resibo, ay lugi tayo. Tulad ngayon, tumaas yung mantika. Ang dami-daming nagtataasan ngayon. Pag wala, okay, ayan, magbumili ulit ng dalas. So tulad ngayon, kung wala kang resibo, paano mo lalaman kung nag-increase na yung binili ko na mantika, di ba? So dapat yung resibo ay lagi natin iingatan. Huwag natin wawalain. Hihingi tayo lagi ng resibo kasi kailangan natin ng resibo. Tapos minsan, kulang nga yung binibigay ng supplier. Kaya kailangan may resibo. Kasi kung wala tayong resibo, paano natin may sasaole or paano tayo magre-refund sa kanila? Paano natin sasabihin na kulang yung binigay ninyo sa amin na items kung wala tayong resibo, wala tayong maipakita na ebidensya? Diba? So, dapat may resibo tayo. So, ilang beses na nangyari sa akin na kulang yung items na binibigay ng supplier. Kaya, yung mga resibo ay tinatago ko. Minsan ngayon, hindi mo naman kaagad makikita na kulang yung binigay sa'yo ng supplier. Siguro kinabukasan, pag natapos ka na mag-display, saka mo lang makikita na may kulang pala na items sa mga pinamili mo. So, kailangan may resibo tayo at huwag natin mawalain yung resibo. Tulad sa akin, may lacking pa sa akin yung supplier ko. Ayan, may kulang sila na isang case ng lumit ba yung baking. Okay, so balik. Ayan, may bumili ulit ng dalas.
kanina, nung ako nakatambay, nandito lang, nagdi-display kanina, wala pa masyado bumibili. Ngayon na nag-vlog na ako, panay naman bili. Pa isa-isa lang pa naman dalas. Puro dalas yung pinibili, pa isa-isa lang. Okay, so continue tayo. So, ayun na nga, at may lacking sa akin na isang box ng Milking yung Calumet, yung supplier ko. So, matagal na yun, ilang araw na hindi pa nila naibibigay. Buti na lang may resibo, minsan kasi nakakalimutan nila na may lacking sila sa akin. Buti na lang may resibo, picturean ko lang yung resibo, tapos pwede mo na lang ipakita sa kanila na ayan, may lacking po kayo sa akin. Kasi pag walang tayong resibo, hindi natin mababawi yun. Paano natin mababawi yung items natin na wala kung wala tayong papakita ng ebidensya sa kanila? So kailangan, picturean natin, tapos pati yung dito na mga pinamili natin na walang items na yun na hinahanap natin. So, kaya importante yung resibo sa ating mga sari-sari store owners, sa ating may mga tindahan. Kaya ito, hindi ko siya itatapon hanggat hindi ko na-check lahat. Kailangan ko muna i-check yung mga items lahat and mamaya pag natapos ko na din i-check yung mga items ko dyan, i-check ko din yung resibo. Baka may lacking na naman sila. Kailangan ko i-check lahat. Para hindi tayo lugi. Sobrang lugi tayo pag hindi natin nakita na kulang yung items, hindi natin nakita na mayroon palang mayroon pala sa resibo, nagbayad pala tayo sa resibo tapos wala tayong items. So sobrang malaking lugi 'yun sa ating mga kasari, sa ating mga tindahan. Kaya wag na wag ninyong tatapon yung mga resibo ninyo at lagi niyo i-check ngayon yung mga presyo. Kasi yung iba minsan hindi sila nag-check ng mga resibo. Yung paninda nila ay ganun pa rin yung price, old price pa rin. Ilang beses na din naman yan dito sa amin, yung mga ibang tindahan is old price pa rin. Kasi hindi sila nag-check ng resibo kaagad. Ngayong December hanggang January ay madami na naman yan mag-i-increase. Yung Nescafe Stick, 2 beses nag-increase sa amin. So kung hindi ko yun na-check kaagad, ay, lugi ako. Lugi ako doon pag hindi ko na-check kaagad. Kaya ngayon, pag may mga resibo ako, chine-check ko na siya kaagad. Yung mga presyo, bago ko itinda. Kasi pag hindi natin talaga nakita, ay malaking lugi talaga, malaking kalugian talaga yan sa atin. Kaya kayo, lagi nyo check yung mga resibo ninyo. Huwag nyong babaliwalain yung mga resibo ninyo kasi importante yan. Kasi ang dami-dami na nagtaasan ngayon ng mga paninda. Baka hindi nyo na-check yung resibo ninyo at lugi kayo kung increase na pala yung bili nyo at hindi nyo pa alam na nagtaas na. Kaya maigi, wag na wag ninyong itatapon yung mga resibo ninyo and i-check ninyo lagi yung mga pinamili ninyo para iwas lugi, para umasenso tayo. Kasi syempre, hindi tayo malulugi, no? So, yun lang yung vlog natin ngayon. Maraming salamat sa mga nakasubscribe na sa channel natin. Ayun, maraming salamat sa hindi pa nag-subscribe. Subscribe nyo na yung channel natin para maka 1K tayo dito sa channel natin na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo na yung channel natin. Ako ay nag-upload ng mga sari-sari store tips, ideas, tindahan survey, kung ano-ano pa. Basta, dito lang sa tindahan, yung lagi ko ina-upload. Okay, so, maraming salamat. Subscribe nyo na yung channel natin. Bye-bye!